Hinamak na manugang. Kabanata 149. Galit na galit si Helena ngayon. Sinisi niya ang lahat kay Alex Dixon. Kung hindi dahil hindi siya masando ni Alex Dixon sa tamang oras, paano kaya naaksidente si Albert Lewis? Hindi maikukumpara si Alex Dixon kay Gao Junwei, na mayaman at makapangyarihan. Desidido siyang hindi magkaroon ng magang na ito. Nay, tigilan mo na ako sa pambubugbog. Sumugod si Alex Dixon at hinawakan ang Wallace para pigilan siya. Magwala ka. Nakita ni Helena na ang kanyang manugang ay naglakas loob na protektahan ang kumag na iyon. Nagmura at niluraan ni Helena si Liu Chengyin. Kung hindi ka aalis ngayon, babalatan kita. Si Liu Chengyin ay binugbog hanggang sa kanyang mukha ay natatakpan ng dumi at dumi. Gumuhit ang ilang linya ng dugo sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Siya ay orihinal na medyo kalbo, at kadalasan ay iniiwasan ng iba na tinatawag siyang kalbo. Sa sobrang galit nitong matandang kalbo ay muntik na siyang mawala ng malay. Sa sandaling ito, bigla siyang niluwa ni Helena sa kanyang damit. Agad na naging berde ang mukha ni Liu Chengyin. Tinuro niya si Helena at humihingal. Sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita. Karamihan sa mga doktor ay may misophobia, at si Liu Chengyin ay walang exception. Ngayon ay sinampal at dinuraan siya ng kumag, at nagmura pa siya. Galit na galit si Liu Chengyin kaya hindi siya makahinga at halos mawala ng malay. Napatulala ang dalawang katulong. Hindi sila makapag-react sa oras. Si Profesor Liu ay naging isang doktor sa loob ng maraming taon. Gaano man kalakas ang isang tao, palagi itong magalang at magalang sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong kalokohan. Sa sobrang takot ni Gao Junwei ay nanlambot ang kanyang mga binti. Halos tumalon ang puso niya palabas ng dibdib niya. Kanina lang naging maasisikaso si Helena sa kanya. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang lakas ng pakikipaglaban niya. Matapos dumura, itinulak ni Helena si Alex Dixon palayo at buong pagmamalaking sinabi kay Gao Junwei, huwag kang matakot sa basurang ito. Siya ay pinagalitan ko sa loob ng maraming taon. Hindi man lang siya nangangahas na lumaban. Tutulong ako, itaboy siya. Bilisan mo at dalhin mo si Dr. Liu sa itaas. Hindi na nakapagsalita si Gao Junwei, at namutla ang kanyang mukha. Paano niya ito ipapaliwanag? Grabe ang sitwasyon. Sa sandaling ito, nakita ni Helena ang katulong na nakatayo sa tabi ni Gao Junwei. Agad itong lumapit sa kanya na nakangiti at hinawakan ang kamay nito. Profesor Liu, hello. Naparito ka para gamutin ang asawa ko. Maraming salamat. Huwag kang magtampo sa nangyari kanina. Basura kong manugang yon. Nakahanap talaga siya ng kwek-kwek na dadating. Natakot ako na harangan kanila, kaya pinaalis ko muna sila. Si Liu Chengyin ay sumugod lamang mula sa ibang lugar. Hindi siya nagpalit ng damit habang nasa daan, kaya nagmamadali siyang magpalit ng damit. Naka-collar shirt lang siya at isang pare ng itim na tela na pantalon. Mukha siyang pagod at pagod. Ang kanyang katulong ay nakasuot ng suit at isang pares ng leather na sapatos. Nakasuot din siya ng puting coat. Tumingin si Helena at agad na nakilala ang kanyang assistant ay si Profesor Liu. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang katulong at papuri na sinabi, sikat na sikat si Profesor Liu. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo. Ngayon ay maaari kang personal na pumunta. Karangalan ko, karangalan ng aking asawa. Profesor Liu, tiyak na pagod ka. Bilisan mo at uminom ka ng tubig para makapagpahinga. Kapag napagaling mo ang asawa ko, tiyak na magpapasalamat ako sa iyo. Natulala ang katulong sa mismong lugar. Hindi makapag-isip ng maayos ang utak niya. Sa sobrang hiya niya ay pawis na pawis siya. Mabilis niyang gustong bawiin ang kanyang kamay at awkward na sinabi, ang isa doon ay si Professor Liu. Ibig mong sabihin ang matandang kwek-kwek dyan. Si Helena ay may masamang tingin. Yan ang kwek-kwek na hanap ng manugang ko. How can his medical skills compared to yours? Nakita ko lang na matalas ang bibig at unggoy ang pisngi, kalbo pa nga. Kung titignan, paano nagpapagaling siya ng mga sakit? Hindi ko siya hahayaan maggamot ng mga sakit. Sa sobrang takot ng katulong ay hindi na siya naglakas loob na magsalita. Tumingin siya kay Alex Dixon para humingi ng tulong.
Tumitig si Gao Junwei habang nakadilat ang mga mata. Muntik na siyang mabaliw. Si Liu Chengyin ang pinakamahusay na doktor sa larangan ng medikal sa bansa at direktor din ng ospital na ito. Maraming sikat na doktor sa Nanguang ang kanyang mga alagad. Tinatrato na rin siya ni Mayor noon, at ang kanyang ugali ay labis na magalang. Pinalo at pinagalitan siya ni Helena pagdating niya. Paano ito nangyari? Sinaktan niya si Liu Chengyin. Hindi lang siya, kahit si Jade Emperor ay walang magawa tungkol dito. Mabilis na sumugod si Gao Junwei at sinabi habang nanginginig, "Nanay, siya ang katulong ni Professor Liu. Ang nataman mo kanina ay si Professor Liu." Kinakabahan siya na hindi man lang makapagsalita. Sino ta? Natigilan din si Helena. Iniangat niya ang kanyang ulo upang tumingin at agad na napatulala. Lumuwag ang kanyang kamay at dumulas ang walos sa lupa. Ito si Professor Liu. Sa sobrang takot ni Helena ay nangingibabaw ang buong katawan at nagbago ang ekspresyon. Natigilan siya at mabilis na binitawan ang kamay ng katulong. Kinakabahan niyang pinisil ang isang kaakit-akit ng ngiti at pinunasan ang kanyang mga kamay habang sinasabi niya. "Professor Liu, maling tao lang ang nakuha ko. Ikaw ay isang magnanimous na tao. Huwag kang magalit sa akin, okay?" Malungkot ang mukha ni Liu Chengyin at hindi siya umimik. Nakita ni Helena ang marka ng tubig sa kanyang damit at sumugod sa takot. "Professor Liu, kasalanan ko ngayon. Pupunasan ko na kayo ngayon." Naiinis na umiwas si Liu Chengyin at malamig na sinabi, "Hindi na kailangan. Umalis ka na." Takot si Helena na basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Wala man lang siyang lakas para magpakitang gilas ngayon. Ngayon ay ganap na siyang parang langaw na walang ulo. Nagpanik lang siya. Nauutal niyang sabi kay Gao Junwei at sinabing, ang matandang ito ay si Professor Liu, ngunit bakit siya nakadamit na parang namumulot ng basura? Ang malaking propesor ay nababalot ng mga branded na produkto, paano ko makikilala ang kanyang palpak na hitsura? "Tita, nakikiusap na ako na tumigil ka na sa pagsasalita." Iiyak na sana si Gao Junwei. Matalino at maganda si Jane Lewes, pero bakit ang tanga ng nanay niya? Nababaliw na talaga siya. Alam din ni Helena na nagdulot siya ng malaking sakuna at hindi ng ahas na sumulong. Sinabi niya kay Gao Junwei, "Junwei, ang iyong ama ay kaibigan ni Professor Liu. Talagang bibigyan ka niya ng mukha. Pumunta at magsabi ng ilang magagandang salita para sa akin." Patuloy na nagrereklamo si Gao Junwei sa kanyang puso. Napakagalang ng kanyang ama sa harap ni Professor Liu. Ngayon ay binugbog at pinagalitan ni Helena si Professor Liu, hinihiling sa kanya na humingi ng tawad. Paano niya magagawa ito? Paulit-ulit na hinihimok siya ni Helena, "Junwei, may kakayahan ka. Mabilis na pumunta at humingi ng tawad." Napilitan siya sa isang sulok. Nakaya lang ni Gao Junwei ang sarili at lumakad pasulong, nanginginig sa takot. "Professor Liu, tungkol sa nangyari kanina, hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ni Auntie. Masyado siyang balisa ngayon at nasaktan ka nang hindi mo alam kung ano ang nangyari. I'm really sorry." Malamig na sinabi ni Liu Chengyin, "Sino ka? Kilala ba kita?" "Ang tanging kilala ko dito ay si Mr. Dixon." Natigilan si Gao Junwei. Nagulat din si Helena at agad na napasigaw. "Junwei, siya ba talaga si Professor Liu? Di ba sabi mo close na close ang tatay mo at si Professor Liu? Bakit hindi ka niya kilala?" Puno ng kahihiyan ang mukha ni Gao Junwei. Gusto niyang maghukay ng butas at magtago dito. Kalokohan ang pagsasalita niya. Kilala lang ng kanyang ama si Liu Chengyin sa hapunan ng ibang tao. Sa karamihan, mayroon lang siyang kaunting pangunawa kay Liu Chengyin. Hindi sila pamilyar sa kanya. Sa pagkakataong ito, lumapit si Liu Chengyin dahil ang kanyang ama ay naghahanap ng mga tao kung saan-saan. Hindi naging madali para sa kanya na humanap ng isa pang big shot para imbitahan siya. Maingat na tiningnan ni Liu Chengyin si Gao Junwei at ngumiti ng mapang-asar. "Naalala ko na pinuntahan ako ng tatay mo noong nakaraang taon. 6 na oras na siyang naghihintay sa labas ng bahay ko. Siya ba si Gao Jun na gustong magpakain sa akin? May gagawin ako noon, kaya tumanggi ako." Napangiti si Gao Junwei at sinabing, "Professor Liu, anak ako ni Gao Jun." Ang ngiti niya ay mas pangit kaysa sa pag-iyak.
Ang kanyang ama ay nagmamadaling humingi ng pabor kay Liu Chengyin, kaya't hindi na niya ito banggitin. Hindi siya pinansin ni Liu Chengyin at lumingon sa kanyang assistant, sinabing, hindi ako pamilyar sa taong ito. Tara na. Kinakabahang pinunasan ni Helena ang kanyang mga kamay at sa sobrang takot ay hindi na niya napigil ang huminga. Nang marinig niyang aalis na si Professor Liu, agad siyang bumagsak sa lupa sa kawalan ng pag-asa. Tapos na, sinaktan niya ang asawa niya. Pawis na pawis si Gao Junwei at hindi na naglakas loob na magsalita. Tuwang-tuwa ang mga taong nanunood ng palabas. Binugbog niya si Professor Liu, at ngayon gusto niyang gamutin ang kanyang karamdaman. Mangarap pa. Sa gitna ng patay na katahimikan, isang boses ang biglang tumunog. Professor Liu, alang-alang sa akin, hindi mo kailangang maging calculative tungkol sa nangyari ngayon. Kabanata 150. Ang nagsalita ay si Alex Dixon. Natigilan ang mga tao sa paligid. Bumalik sa katinoan si Helena at labis na nagalit. Agad niya itong ginamit para ilabas ang galit at sumigaw, sino ka sa tingin mo? Mawala ka sa tabi. Sinamantala din ni Gao Junwei ang pagkakataon at sinabi sa kakaibang tono, Alex Dixon, hindi ka kwalipikadong ipamuko sa iyo si Professor Liu. Hindi ka ba naririto para manggulo? Kung wala kang gagawin, kung gayon bilisan mo umalis ka na okay. Huwag mo na kaming ipagpaliban dito. Ang basura ay basura. Ang kanyang mukha ay mas mababa kaysa sa isang umutot. Si Professor Liu ay isang iginagalang na tao, hindi niya kailangang bigyan ng mukha si Alex Dixon. Si Alex Dixon ay hindi karapat-dapat. Galit na galit si Helena. Mabuti kung hindi makakatulong si Alex Dixon, ngunit sa kritikal na sandali, nagdagdag pa siya ng langis sa apoy. Para maputol ang relasyon, dali-dali niyang sinabi kay Liu Chengyin, Professor Liu, hindi mo kailangan makinig sa walang katuturang sinasabi ng basura na ito, hiwalay na siya ng anak ko. Wala siyang kinalaman sa aming Liwes family. Mabilis ding sumang-ayon si Gao Junwei, Professor Liu nasabi ko na hindi siya maaasahan. Ngayon naniniwala ka na sa akin. Para sa kapakanan ng aking ama na makilala ka, huminahon ka. Itataboy ko kaagad ang taong ito. Sinubukan nilang dalawa ang lahat ng kanilang makakaya na putulin ang relasyon kay Alex Dixon, natatakot na ilabas ni Professor Liu ang kanyang galit sa kanila. Sumimangot si Liu Chengyin, tumingin kay Helena, pagkatapos ay tumingin kay Alex Dixon, at bumuntong hininga sa kanyang puso. Hindi pa rin alam ng 2 taong nasa harapan niya ang background ni Alex Dixon. Kung mabunyag sa mundo ang tunay na pagkatao ni Alex Dixon, matatakot ang 2 taong ito na luluhod sa lupa at hindi na makabangon. Ang pamilya Gao sa Haicheng ay wala. Kung gusto ni Alex Dixon na tanggalin ang Gao family, it would only be a matter of move his lips. Sa kabutihang palad, si Mr. Dixon ay may pagpipigil sa sarili. Kung ibang tao, matagal na nilang sinira ang buong pamilya ng Gao. Ang pag-uugali ng 2 tao na ito ay naiinis kay Liu Chengyin. Kung ito ay ayon sa dati niyang ugali, siguradong tatalikod siya at aalis. Gayunpaman, dahil sa mukha ni Alex Dixon, pinigilan ni Liu Chengyin ang kanyang galit at malamig na sinabi, ang mukha ng Gao family ay hindi nararapat na banggitin sa harap ko, ngunit dahil narito si Mr. Dixon upang makipag-usap para sa iyo, patatawarin kita san gayon. Sa sandaling hamina ang kanyang boses, tumahimik ang mga tao sa paligid at nagulat. Sino si Liu Chengyin? Isa siyang first-class brain doctor sa bansa. Pero talagang nagmamalasakit siya kay Alex Dixon. Dapat malaman ng isang tao na ang ugali ni Liu Chengyin ay kilalang kilala. Kahit ang pinakamaraming tao sa Haicheng ay binisita siya ng 3 beses. Hindi lang niya pinagalitan ang mga ito, itinapon din niya ang kanilang mga regalo. Natigilan si Gao Junwei. Tumingin siya kay Liu Chengyin, pagkatapos ay kay Alex Dixon. Puno ng puot ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Nakaawang ng kalahati ang bibig ni Helena. Hindi niya inaasahan na ang mga salita ni Alex Dixon ay talagang magpapatahimak kay Liu Chengyin. Masyadong hindi kapani-paniwala ang bagay na ito. O nagkamali siya ng pagkarinig sa mga salita niya. Sinabi ni Alex Dixon kay Liu Chengyin, Professor Liu, ngayon lang nagmamadali ang biyenan ko. Hihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya.
Kung tungkol sa maruming damit mo, bibili ako ng isa pa. Bago pa siya matapos, agad na sinabi ni Liu Chengyin sa isang papuri. No need. Mr. Dixon, you don't need to apologize to me. Walang kwenta ang mga damit na ito. You don't need to spend any more money. Nang matapos siyang magsalita ay nanlaki ang mga mata ng dalawang katulong na nakatayo sa likuran niya. Isinasantabi ang mga damit na gawa sa kamay na bukod sa ilang libong yuan, si Professor Liu ay palaging malayo at malayo. Ngayon ay malinaw na kasalanan ni Helena, ngunit talagang iginagalang niya si Alex Dixon. Bahagyang tumango si Alex Dixon. Kung hindi lang sa katotohanang maraming tao dito, sa katayuan niya, hindi niya kailangang humingi ng tawad kay Liu Chengyin sa harap ng lahat. Laking gulat ni Helena. Hindi rin niya maintindihan kung bakit halatang tutulungan ni Liu Chengyin si Alex Dixon. Hindi kaya si Professor Liu ay isang matuwid na tao at mahilig tumulong sa mahihina. Sa oras na ito, tumingin si Liu Chengyin kay Helena at sinabing, "Oh tama, kasasabi mo lang nahihiwalayan ang anak mo si Mr. Dixon. Hindi mo ba siya manugang?" Nawala nang masabi si Helena. Paano siya maglakas loob na tumanggi ngayon? Nanatili lamang si Professor Liu dahil kay Alex Dixon. Kahit gaano pa siya katanga, pag alam niyang hindi kabilang si Alex Dixon sa Lewis family, siguradong aalis agad si Professor Liu. Hindi niya kailanman gagamutan ang sakit ni Albert Lewis. Tumingin si Helena kay Alex Dixon at mabilis na pinisil ang isang kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha. Professor Liu, nagbibiro lang ako. Gumagawa sila ng gulo, huwag mong seryosohin. Si Alex ay aking manugang, ito ay ganap na totoo. Malamig na sinabi ni Liu Chengyin, ngunit sa tingin ko ay magkaaway kayo. Labis na kinabahan si Helena. Mabilis niyang tinalikuran si Gao Junwei, na nakahawak sa kanyang braso, at tumabi kay Alex Dixon. She smiled dryly and said, "Pinagalitan ko siya dahil masyado akong naiinip. Ito ang mabuting pamilya ko. Hindi ko siya papagalitin." Nagtawanan ang mga tao sa paligid nila. Kanina lang, binubugbog at pinapagalitan ng shrew na ito si Alex Dixon, at ngayon ay tinawag niya itong good son-in-law. Walang maniniwala sa ganoong kalaking kasinungalingan. Nakaramdam din ng hiya si Helena. Upang mapaniwalaan ni Professor Liu ang kanyang mga sinabi, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ngumiti at hinawakan ang braso ni Alex Dixon habang sinasabi niya. "Napag-alitan kita kanina lang. Hihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi pa nga ako nakakatapos ng junior high school at hindi ako nakapag-aral. Hindi ka pwedeng makipagtalo sa akin. Mamaya, magluluto ako ng 2 masarap na ulam para sa bahay mo at hayaan mong pagsilbihan ka ni Jane ng maayos." Nakaramdam ng goosebump si Alex Dixon sa kanyang likod at tahimik na tumayo sa gilid. Napakabait sa kanya ng kanyang biyenan. Ito ay isang paggamot na hindi pa niya natanggap ng kasal. Pagdating sa pagluluto, araw-araw siyang pinagluluto ng kanyang biyenan. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Helena na parang nag-iinarte. Gayunpaman, hindi niya alam ang tungkol dito at habang nakangiti siya, mas nagiging peke siya. Nakikita ito ng mga tao sa paligid, kaya natural na nakikita rin ito ni Liu Chengyin. Hindi niya napigil ang iling ang kanyang ulo sa kanyang puso at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Aakyat ako at gagamutan ang sakit." Hinihintay ni Helena ang tanong na ito. Agad na lumiwanag ang kanyang mukha, at agad siyang ngumiti at pinapasok si Liu Chengyin. Tinuro at tinuro siya ng mga tao sa paligid niya. Walang pakialam si Helena. Pinandilatan niya ang karamihan at dumura sa lupa. Pagkatapos ay pumasok siya sa elevator na mayabang. Anyway, makapal ang balat niya. Hanggat maaabot niya ang kanyang layunin, hindi niya inalintana ang pagkawala ng mukha. Hindi siya magdaranas ng anumang pagkawala. Naiwan si Gao Junwei sa likuran, at walang bumati sa kanya. Wala siyang choice kundi kumagat ng bala at sumunod. Sa sandaling ito, biglang umubo si Liu Chengyin at sinabing, "Masyadong maraming tao sa elevator. Hindi maganda ang hangin." Tumingin si Helena sa elevator at hindi niya magawang habulin si Alex Dixon pababa. Sinabi niya kay Gao Junwei, "Junwei, bakit hindi ka umakyat sa hagdan?" "Tita, ayos lang po ako." Lumabas ng elevator si Gao Jun na parang walang nangyari. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, para siyang sinampal. Sobrang pula ng mukha niya.
Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Galit na galit siya kay Alex Dixon kaya nagalit siya sa galit. Nasa ikapitong palapag ang emergency room. Kailangan pa niyang umakyat. Kabanata 151. Dumiretso si Professor Liu sa operating theater, gumaan din ang pakiramdam ni Helena at Jane Lewis, na nasa labas ng pinto. Ang mga kamag-anak ng Lewis family ay nagtikom din ng bibig. Kung tutuusin, alam na nilang lahat ang mga kinikilos ni Helena. Pumayag lang si Professor Liu na gawin ito dahil kay Alex Dixon. Tanging si Lewis Mingfeng lamang ang labis na nalungkot at nagsabi, ito ay dahil kay Gao Junwei. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin maimbitahan si Professor Liu. Pagkasabi niya nito ay bumalik din sa katinoan si Helena. Agad siyang nagalit at tumalikod para titigan si Alex Dixon. Basura, this is none of your business. Magwala ka at umuwi ka na. Nakaramdam ng hiya si Helena. Kung hindi dahil kay Alex Dixon, hindi siya humihingi ng paumanhin sa pagtatapo ng manugang sa harap ng lahat. Nanay. Hindi na nakatiis si Jane Lewis at sinabing, tumakas si Alex dahil kay tatay. Kahit hindi siya nag-ambag, kailangan pa rin niyang magsikap. Umuso si Helena mula sa kanyang ilong. Anong klaseng hirap ang mayroon siya? Ang alam lang niyang magsalita at kumbonsihin si Professor Liu na paniwalaan ito. Sinabi rin ni Lewis Mingfeng, Jane, huwag mo na siyang protektahan. Kung may kakayahan si Alex Dixon, babayaran niya ang mga gastusin sa pagpapagamot ng iyong ama. Ay, tama. Bakante ang ward ng tatay mo kanina. Kung may kakayahan niya, kaya niya bang ayusin? Nang marinig iyon ni Helena, nagmamadali siyang nagtanong, hindi ba nakaayos ang ward? Saglit na nag-alinlangan si Jane Lewis at sinabi sa mahirap na paraan, Nay, ngayon lang sinabi ng ospital na puno na ang ward at may dagdag na higaan na lang para manatili si tatay sa koridor. Ano? Sa koridor matulog. Tumalon si Helena at galit na sinabi, hindi ba nag-book si Junwei ng VIP ward? Napakasakit ng dad mo. Paano siya matutulog sa koridor? Sa oras na ito, lumabas si Gao Junwei sa elevator. Mabilis na tumakbo si Helena at sinabi sa kanya ang tungkol sa kama ng ospital. Then she said, Junwei, bilisan mo magayos. May mga pumapasok sa koridor. Paano kung saktan mo ang tito mo? Tatawag ako at magtatanong. Laking gulat din ni Gao Junwei. Tumawag siya para maghanap ng kakilala na mag-aayos ng ward. Bakit biglang nawala? Okay. Hihintayin ko ang sagot mo. Nakahinga naman ng maluwag si Helena. Anyway, sa kapangyarihan at impluensya ng Gao family, hindi magiging mahirap na makakuha ng ward sa ospital. Mula sa gilid ni Alex Dixon, Nay, bakit hindi ako pumunta at maghanap ng makakatulong? Bago pa man siya matapos magsalita ay napag-alitan si Helena ng mahigpit, ayusin mo ang aking A*S. May mga kakilala sa ospital ni Junwei. Meron ka rin. Nag-isip sandali si Alex Dixon. Si Liu Chengyin ang direktor. Hindi dapat maging problema para sa kanya na ilipat si Liu Chengyin palabas ng ospital. Sabi niya, dapat kilala mo ang isa o dalawa sa kanila. Natapos na ni Gao Junwei ang pagtawag sa telepono. Sarkastikong sabi niya, ang mga tinatawag mong kakilala ay mga security guard, cleaner, at iba pa. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi niya kay Jane Lewis na parang kinikilala niya ito, Jane, naayos na ang ward. Nagkamali ngayon. Ang walang laman na VIP ward na ito ay inilaan ng pinakamayamang tao sa Haicheng, si Li Tailei, sa mahabang panahon. Ito ay para sa kanyang ama na lumapit at suriin ang kanyang katawan, ngunit siya ay nanatili lamang ng 1 o 2 araw sa isang buwan, ito ay walang laman. Ngayong ang mga pag-aayos ay magagawa na ni Tio upang manatili sa operating theater kapag siya ay lumabas. Ang pinakamayamang tao ay talagang mayaman. Si Helena ay may hitsura ng pananabik. Ang mga VIP room ay higit sa 1,800 sa isang araw. Nabook niya ito ng 1 taon ngunit nagstay lang ng ilang araw. Sinabi ni Gao Junwei, syempre. Si Director Li ay hindi ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Maaari siyang ma-rank sa top 5 sa buong Nanguang. Dahil maganda ang kondisyong medikal sa Jinling, kaya siya nag-book nito. Nakangiting sabi ni Helena, Junwei, ikaw pa rin ang maaasahan.
Hindi ako nag-aalala sa mga ginagawa mo. Pagkatapos ay tinawag niya si Jane Lewis, ngayong gabi, ililibre mo si Junwei sa isang pagkain na mag-isa. Dapat mo siyang pasalamatan ng maayos. Sumimangot si Jane Lewis at sinabing, salamat, ngunit hindi binanggit ang tungkol sa pagpapakain sa kanya. Masasabi niya na gusto niya ang kanyang ina na i-matchmake sila ni Gao Junwei, ngunit ano ang tunog noon? Nasa tabi lang niya si Alex Dixon. Hindi man lang siya inilagay ng mga taga-Lewis family sa kanilang mga mata. Itinuring lamang nila siya bilang isang hindi nakikitang tao. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas si Liu Chengyin sa operating room. Tumango siya kay Alex Dixon na may pagod na mukha. Don't worry. Naalis na ang namuong dugo sa utak ng pasyente. Pwede na siyang ma-discharge pagkatapos magpahinga. Walang sekwelae. Mabilis na nagtungo si Helena para magpasalamat sa kanya. Naisip ni Gao Junwei na nagpaparamdam ito sa kanya. Nagmamadali siyang tumakbo at sinabing papuri, Professor Liu, nagsumikap ka. Magdaraos ako ng piging ngayong gabi at ipaghahain kita ng pagkain. Hindi ako interesadong kumain kasama ang mga katulad mo. Pagkatapos sabihin niyon ni Liu Chengyin, sinabi niya kay Helena, kung gusto mo akong pasalamatan, pasalamatan mo si Alex Dixon. Kung wala siya, hindi magagaling ang sakit ng pasyente. Pagkatapos sabihin niyon, diretso niyang nilagpasan si Gao Junwei at umalis na may malalaking hakbang. Natigilan si Helena at hindi nasisiyahang bumulong, ano ang kinalaman nito sa basurang ito. Hinawakan ni Gao Junwei ang alikabok sa kanyang ilong at naging pangit ang kanyang mukha. Natawa siya sa sarili at lumingon para titigan si Alex Dixon. Sinabi niya, lahat ng mga ito ay dahil sa iyo, basura. Hindi pa rin kumalma si Professor Liu. Alex, magpasalamat ka kaagad kay Junwei. Siya ang nag-imbita kay Professor Liu, mayabang na sabi ni Helena. Si Alex Dixon ay malamig na tumingin kay Gao Junwei at sinabing, walang bagay sa iyo dito. Umalis ka sa ospital. Pagkasabi nun ay tumingin siya ng diretso at naglakad papunta sa sulok ng koridor. You piece of trash, anong sinasabi mo kay Junwei? Tumaas ang kilay ni Helena habang pinagmamasdan siya ng mahigpit. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at humakbang papunta sa sulok ng koridor. Ang pangit ng ekspresyon ni Gao Junwei. Kung hindi lang dahil nag-aalala siya kay Jane Lewis, sana ay sumugod siya ngayon at hinawakan ang buhok ni Alex Dixon, marahas na ibinagsak ang ulo niya sa dingding. Mabilis siyang inalo ni Helena, Junwei, huwag kang makipagtalo sa basurang ito. Pagbalik niya, yuyuko ako at hihingi ng tawad sa iyo. Auntie, it's alright. I'm not as petty as Alex Dixon. Nagkunwaring magnanimous si Gao Junwei at tumingin kay Jane Lewis. Bamantong hininga siya at sinabing, si Jane ay nagdusa ng husto sa pagsunod sa ganitong uri ng tao. Sabi ni Helena, tama. Bukas hahayaan ko silang maghiwalay. Malungkot na tumingin si Jane Lewis kay Gao Junwei at malamig na sinabi, ang bagay sa pagitan namin ni Alex ay walang kinalaman sa ibang tao. Tuldok, tuldok, tuldok. Naglakad si Alex Dixon sa sulok at nakita si Liu Chengyin na nakatayo doon. Humakbang siya. Nang makita siya ni Liu Chengyin, agad niyang binati ng may paggalang at tumawag, Master Dixon, huwag kang mag-alala. Ang operasyon ay matagumpay. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, oo. Tanong niya, naiinom na ba ang gamot? Ito ay ipinakain kay Mr. Lewis. Tumangala si Liu Chengyin nang may paghanga. Ang sakit ni Mr. Lewis ay hindi mapapagaling sa operasyon ng mag-isa. Buti na lang at binigyan mo siya ng pill. Kapag nainom niya ito, magkakabisa agad ito. Miracle medicine talaga ang pill na ito. Sabi ni Alex Dixon, sabihin mamaya kay Elder Show na bibigyan ko pa siya ng ilang pildoras. Actually, on the way to the hospital, binalak ni Alex Dixon na personal na iligtas ang biyenan. Sa kanyang mga kasanayang medikal, ang pinsala sa utak ay kasing dali ng pagbuga ng alikabok. Gayunpaman, pagdating niya sa ospital, natuklasan niya ang isang grupo ng mga kamag-anak ng Lewis family ay nagsisiksikan sa labas. Kung tutulong siya, malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Agad na tinawagan ni Alex Dixon si Shou Changqi. Tinanong niya kung nasa Jinling pa siya. Gayunpaman, nakaalis na si Elder Shou.
Sinabi niya na ang kanyang nakababatang kapatid na si Liu Chengyin, ay ang direktor ng ospital ng Ling City Hospital at may pambihirang mga kasanayan sa medikal. Uminom din siya ng tableta na binili niya kay Li Wesmingfeng at ibinigay kay Liu Chengyin para sa kanyang paggamot. Kabanata 152. Nag-isip sandali si Alex Dixon. Si Liu Chengyin ay isa ring espesyalista sa utak, kaya pumayag siya. Ngunit para maging ligtas, hiniling niya kay Liu Chengyin na dalhin ang mga table tasks, kung sakali. Hindi niya inasahan na talagang magagamit ang kanyang tableta. Master Dixon, ikaw ang tunay na doktor ng estado. Gumamit ka talaga ng maliit na tableta para maresolba ang pagdurugo ng cerebral ng pasyente. Ito ay maituturing na isang himala sa buong mundo. Napabuntong hininga si Liu Chengyin. Kinapa niya ang kanyang mga kamay at mukhang medyo nahihiya. Tumangala siya kay Alex Dixon at maingat na nagtanong, Master Dixon, pwede ba ang gamot? Nakita ni Alex Dixon ang kanyang iniisip at tumango. Oo naman, bibigyan din kita ng ilan. Talaga, puno ng pananabik ang mukha ni Liu Chengyin. Nawalan siya ng kontrol sa sarili at hinawakan ang kamay ni Alex Dixon. Master Dixon, sabi niya. Maraming salamat. Ang pil na research mo ay may milestone sa kasaysayan ng TCM. Ito ay isang tunay na himala. Kung ito ay magawa ng madami, paano tayong mga TCM na papunahin ng mga banyagang bansa? Tiyak na maaabot natin ang rurok ng larangang medikal sa mundo. Umiling si Alex Dixon at sinabing, sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng tableta ay hindi maaaring gawin ng maramihan, at ako lang ang makakagawa nito. Katotohanan ang sinabi niya. Ang panggamot na formula lamang ay hindi maaaring gamitin, at ito rin ay isang espesyal na paraan ng alchemy. At ang ganitong uri ng alchemy ay katulad ng walang kamatayang paglilinang. Ang paglilinang lamang, at ang mga walang enerhiya na enerhiya sa loob ng kanilang katawan ay hindi maaaring ganapin ito. Medyo nadismaya si Liu Chengyin. Gusto niyang itulak ang TCM sa buong mundo, ngunit nasasabik pa rin siya. Dahil naniniwala siya na hanggat nandyan si Alex Dixon, siguradong uunlad ang TCM. Si Liu Chengyin ay umatras ng 2 hakbang at taimtim na yumuko kay Alex Dixon. Master Dixon, ikaw ang liwanag ng TCM sa China. Natatakot ako kung makakalabas ng bansa ang TCM at maging sikat sa mundo ay nasa iyo na. Mabilis na sinabi ni Alex Dixon, Professor Liu, masyado kang seryoso. Hindi ako mula sa mundo ng medikal. Mapait na ngumiti si Liu Chengyin at sinabing, bagaman wala ka sa mundo ng medikal, ang iyong mga kasanayang medikal ay umabot sa tuktok. Walang pangalawang tao sa buong bansa na may napakahusay na kasanayang medikal tulad mo. Siya, na kilala bilang isang medikal na eksperto, ay hindi kahit isang ikasampu ng mga kasanayang medikal ni Alex Dixon sa mga tuntunin ng mga kasanayang medikal, o kahit na mas kaunti. Kung alam ni Helena na ang tunay na nagpagaling kay Albert Lewes ay hindi siya, kundi si Alex Dixon, natakot siya na baka mabigla siya at hindi masara ang kanyang bibig. Sa pag-iisip ng shrew na iyon, umiling si Liu Chengyin at bumuntong hininga sa kanyang puso. Siya ay talagang may mga mata ngunit hindi makilala ang ginto at jade. Ang tunay na makapangyarihang tao ay nasa tabi niya, ngunit hindi niya ito makita. Tuldok. Bakit hindi pa bumabalik ang basurang ito? Naghintay ng ilang sandali si Helena at labis na hindi nasisiyahan. Don't tell me sinamantala niya ang pagkakataong makawala. Sumimangot si Jane Lewes at sinabing, Nay, sinabi mo lang kay Alex na mawala at ngayon sinabi mo na nawala siya. May prinsipyo ka pa ba? Masungit na sabi ni Helena, ayoko lang sa kanya. Sinaktan din niya ang tatay mo. It was all thanks to Junwei who invited Professor Liu to save your father. Let me tell you, if he didn't divorce you one day, hindi titigil ako sa kanya. Not to mention Alex Dixon kahit si Helena ay nagalit nang marinig ang pangalan nito. Sa sandaling ito, isang hospital bed ang itinulak palabas ng operating theater. Si Albert Lewes ay nakahiga sa kama na may makapal na gasa na nakatikip sa kanyang ulo. Mapatla ang mukha niya at wala siyang malay. Tatay. Namula ang mga mata ni Jane Lewes at agad siyang sumugod kasama si Helena. Mabilis na pumunta si Gao Junwei para magbigay ng mga tagubilin at itinulak ang hospital bed sa VIP ward.
Pinahid ni Helena ang kanyang mga luha at sinabing, Jane, tingnan mo, wala si Alex Dixon sa ganitong oras. Wala siyang pakialam sa tatay mo. Tingnan mo ulit si Junwei. Mas kamukha niya ang manugang ko. Hindi napigilan ni Jane Lewis na iangat ang ulo para tumingin sa koridor at medyo nalulungkot sa kanyang puso. Saan nagpunta si Alex Dixon? Bakit hindi pa siya bumabalik? Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas sa loob ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kahangahangang hitsura. Nasa likuran niya ang mahigit 10 bodyguard at isang pandak at masiglang matandang lalaki. Malungkot ang mukha ng nasa katanghaliang gulang at tila hindi nasisiyahan. Natigilan si Gao Junwei at bumulong, Li Tailei. Director Li. Li, nabigla si Helena. Tinitigan niya ito at sumigaw, ito ang pinakamalaking tao sa Haicheng. Kinabahan din si Jane Lewis, di ba sabi niya hindi siya kasama? Bakit siya biglang dumating? Paano yung ward ni Dad? Agad na namutla ang mukha ni Gao Junwei. Ang ward na hiniling niya sa isang pamilyar na ayusin ay talagang inayos ng pribado ng ibang tao. Hindi niya ipinaalam kay Li Tailei. Ngayon, malalantad na ang bagay, at tiyak na madamay siya. Si Li Tailei ang pinakamalaking tao sa Haicheng, at iginagalang niya ang buong mundo ng negosyo ng Haicheng. Kung nasaktan niya si Li Tailei, magiging isang piraso ng cake para sa kanya na sirain ang Gao family. Sino ang kumuha ng word ko? Sigaw ni Li Tailei sa malalim na boses. Ang kanyang katawan ay nagpapalabas ng aura ng isang superior na nilalang, at ang presyo ay napakalakas. Kahit ang mabangis na mukhang Helena ay kinakabahan at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Walang choice si Gao Junwei kundi kumagat ng bala at lumakad pasulong. Umiti siya at sinabing, Director Li, kumusta ka? Anak ako ni Gao Jun mula sa Haicheng. I'm really sorry this time. May malubhang karamdaman ang tatay ng kaibigan ko at kinailangan niyang kunin ang kwarto mo. Gao Jun, ang bastos na yon, kwalipikado rin bang gamitin ang word ng tatay ko? Malamig nang umuso si Li Tailei. Umalis ka kaagad dito. Gusto kong manatili sa ward na ito para sa pamilya ng isang master. Hiyang-hiya si Gao Junwei kaya namula ang kanyang mukha, ngunit hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Lumapit si Jane Lewis at nagmakaawa, Mr. Li, napakalubha ng kalagayan ng aking ama. Maaari mo bang gawin ang isang exception para sa kanya? Tungkol sa pera para sa ward, maaari mong bayaran ka. Mababa ang tingin ni Li Tailei sa kanya. Sinulyapan siya nito at ngumisi. Interesting, talking about money with my Li family. Since you want to talk about it, then let's do it this way. You pay 200 milyon. How about I give this ward to you? 200 milyon. Nanlaki ang mga mata ni Helena at napasigaw, bina-blackmail mo ako. Ang masiglang matandang lalaki sa likod niya ay nanunuya, ang 200 milyon ay para lamang kay Direktor Li para ayusin ang isang hardin. Sa tingin mo ba ay marami ito? Wei Ming, hindi mo na kailangang sabihin pa sa kanila. Itinaas ni Li Tailei ang kanyang kamay at malamig na sinabi, nagbago na ang isip ko. Sisingilan ako ng 400 milyon para sa ward na ito. Kung hindi mo man lang maibigay sa akin ito. Kaunting pera, mahihiling ko lang sa aking mga bodyguard, na itapon ang naghihingalong matandang lalaki sa ward sa labas ng bintana. Pagkasabi noon ay kumalat ang bodyguard na nakaitim sa likod niya at naglabas ng bakal na tubo sa damit niya. Tinitigan niya sila ng masama at pinalibutan sila sa lugar. Takot na takot ang mga taong nanunood mula sa koridor kaya nagtakbuhan sila. Nagtago rin ang nurse sa nurses station at hindi nang ahas na mag-stand out. Ang mga kamag-anak ng Lewis family ay hindi pa nakakita ng ganoong eksena. Lahat sila ay nagtatago sa malayo. Nagtago rin si Lewis Mingfeng sa isang sulok at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Galit na galit si Jane Lewis kaya namula ang kanyang magandang mukha. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at kinuha ang kanyang telepono, naghahanda na tumawag sa pulisya. Ngunit nang ilabas niya ang kanyang telepono, inagaw iyon ng isang bodyguard na nakaitim at marahas na hinampas sa dingding. Agad na nagkapira-piraso ang telepono. Nang inag ang buong katawan ni Jane Lewis. Hindi pa siya nakakita ng ganoong di makatuwirang tao.
Natigilan din si Gao Junwei at nanginginig ang puso sa takot. Ito ay si Li Tailei na nagagalit. Ang pinakamalaking tao sa Haicheng ay hindi dumating ng walang kabuluhan. Bukod sa pagkakaroon ng pera at kapangyarihan, itong si Li Tailei ay parang underground boss sa Haicheng. Gaano man karaming pera ang taglay niya, gaano man kataas ang kanyang katayuan, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas sa Haicheng. Abangan ang susunod na kabanata.